Ayoko nang mapanglaw. Walang kulay at walang emosyong buhay. At handa kong isakripisyo ang lahat para maging masigla na parang bahaghari. Mag-subscribe na sa Wow Fairy Tales para sundan ang aking kwento. Si Nikki ay may malalim na pagkahilig sa usong damit at gagawin niya ang lahat para ituloy ang kanyang hilig. Nagtrabaho sa pabrika para lang makakuha ng tirang tela. Sa kasamaang palad, siya'y maling inakusahan na magnanakaw. At umabot ito sa pagpapaalis sa kanya. Sinabi nila na siya'y mahirap at mataas ang pangarap, hindi alam ang kanyang lugar sa lipunan. Sabi pa nila, luma at nakakaumay ang kanyang makulay na disenyong bahagharing damit kumpara sa elegante at sopistikadong disenyo ng ika-19 na siglong Paris. Sa kabila ng hindi mabilang na pagkabigo, nanatiling determinado si Nikki na huwag sumuko sa kanyang pangarap. Mahal na mahal si Nikki ng kanyang ina at gustong makasama siya ng mas maraming oras. Pero para kay Nikki, walang mas mahalaga pa sa pangarap niya. Nikki, alam kong mahalaga ang gusto mo, pero hindi ba pwedeng samahan mo ko ng maayos sa hapunan? Hindi mo po maintindihan, Ina. Isa ka lang may bahay. Hindi ka magkakaroon ng pangarap tulad ko. Isang araw, nagbago ang lahat. Aksidenteng natuklasan ni Nikki ang isang kwaderno tungkol sa misteryosong kaharian ng usong damit. Kung saan siya ay isang prinsesa at ang kanyang ina ay ang reyna. At may lagusan din na pwedeng dalhin doon si Nikki. Inay, ano pong ibig sabihin nito? Hoy, huwag mong hawakan yung kwaderno. Mga kwentong gawa ko lang yan nung bata ako. Ang paliwanag ng kanyang ina ay hindi sapat na paniwalaan. Nagpa siya si Nikki na alamin ang katotohanan. Sinusundan niya ang naalala niya na lagusan sa pagitan ng dalawang mundo. Sino ka? Kamusta, Prinsesa Nikki? Matagal na kitang hinahanap. Tara na, Prinsesa. Hayaan mong dalhin kita sa lugar kung saan mo tutuparin ang dakilang kapangyarihan mo. Maging kilalang taga-disenyo at malayang gumawa ng damit na gusto mo. Dito ba sisikat ang talento ko? Maligayang pagdating sa kaharian ng chromatic. Ang ganda! Pero sinong mga yun? Sila yung mga pinatapon. Wala silang ibang mapupuntahan. Kaya nanirahan sila dito, isang bumagsak na kaharian. Dati, ang chromatic ay isang maunlad na lugar. Kasama sina Givenchy, Jimmy Choo at Hermes. Sa mundong ito, mas maganda ang pananamit. Mas malakas ang mahika. At ang bawat kaharian ay may kinatawan na artepakto. Gayunpaman, ang mga kahariang iyon ay bumuo ng alyansa. At ninakaw ang mga damit na bahagari, ang pinagmumula ng kapangyarihan ng kaharian. Naharap sa banta, tumakas ang reyna ng chromatic. Pati na rin ang iyong ina at iniwan ang mga mamamayan. Ang ina ko, napakaduwag. Gusto ko lang niyang protektahan. Tingnan mo, nag-iwan siya ng maraming kahanga-hangang gawa. Masama ang tingin ko sa nanay ko noon pa man. Tiyak na isa sa mga taga-disenyong may hawak ng bahagharing bestida. Para maakit sila, kailangan mong sumali sa linggo ng usong damit. Nikki, ikaw lang ang makakapagbalik ng karangalan sa iyong ina at mailigtas ang kahariang ito. Pumunta muna siya sa kaharian ni Jimmy Choo at lumahok sa kompetisyon sa disenyo ng sapatos. Ang tema sa oras na yun ay lupain ng diwata. Kitang-kita dito ang pagkakahati ng mayaman at mahirap, hindi ba? Tama, dito ang mayayamang damit ang pinakamahusay. Ang gitnang uri ay sumusunod sa uso at suot ang parehong damit. Ang mga pulubing nakita mo kanina, silang nasa ilalim ng lipunan. Sa kanyang pagkahilig sa bahaghari, nagdisenyo si Nikki ng magandang pares ng takong. Nanalo siya sa kompetisyon. Humanga si Jimmy Choo. Na personal siyang bumisita sa kanyang pagawaan. Itinuro pa niya ang lokasyon ng maalamat na salamin at tsinelas ng kahariang ito.
pero hindi pa rin niya mahanap ang bahagharing bestida. Nanalo rin si Nikki sa mga kompetisyon ng Hermes at Givenchy sa sariling kakayahan. Totoo nga, kapag namumuhay ng tapat sa iyong hilig, ang isa ay sisikat. Sa kabila ng kagalakan sa pagkapanalo, walang pinagkaiba ang damdamin ni Nikki kay Jimmy Choo. Sinama siya upang bisitahin ang pabrika. Alam ang lokasyon ng maalamat na mga bagay, ngunit hindi pa rin mahanap ang bahagharing bestida. At saka kahit inimbitahan siya ng maging taga-disenyo dito, tumanggi si Nikki. Ang pinakagusto niya ay maging taga-disenyo para lang sa kaharian ng chromatic. Hindi ko pa rin maintindihan. Wala sa kanilang bahagharing bestida. Nanay mo lang ang nakasaksi ng aksidenteng yon. Baka may alam siya. Baka tatanungin ko ang aking ina. At kung hindi yun gagana, magdidisenyo ako ng bagong bahagharing bestida. Naniniwala akong kaya mo to. Ngunit ngayon, ang lahat ay nagkabaliktad. Iba sa imahinasyon ni Nikki. Ang nanay pala ni Nikki ang may hawak ng bahagharing bestida. Inay, bakit mo po hawak yan? Alam na pala ng ina ni Nikki ang plano ni Valentina. Siya ang pinuno ng isang panitikong itim at puting damit na rebelyon. Gustong agawin ni Valentina ang bahagharing bestida at maging ang mga maalamat na artepakto ng kahariang yun. At lumikha ng isang bagong mundo ng usong damit kung saan ang lahat ay nasa itim at puti lang. Dahil sa pag-aalala sa pagkawala ng taglay na kagandahan ng mundo ng pananamit, tumakas ang ina ni Nikki sa ibang dimensyon, kasama si Nikki. Bilang karagdagan, ang sino mang magsuot ng bahagharing bestida ay magkakaroon ng kapangyarihan. Ngunit dapat niyang isakripisyo ang pinakamahalaga sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ko ito sinuot at lumaban kay Valentina. Dahil ang pinakapinahahalagahan ko sa mundo ay ikaw, mahal kong Nikki. Sa sandaling ito, naintindihan ni Nikki ang lahat. Kailangan niya ng labis ng lakas ng loob at pagmamahal para protektahan siya ng mga taong yon. Nawala ang kanyang ina sa sarili kay Nikki. Umaasang matutupad ni Nikki ang kanyang hindi natapos na buhay. Patawad din na. Naging makasarili ako noon pa man. Hindi kita naiintindihan. Biglang sumulpot si Valentina. Oh, nakakaantig. Ikaw, ang sama mo. Salamat, Nikki. Salamat sa'yo. Nalaman ko ang lokasyon ng lahat ng maalamat na kayamanan. Bago pa pala umalis ang nanay ni Nikki, ay naglabas ng mahika si Valentina sa kwaderno. Maya-maya, nahanap ni Nikki ang kwaderno na yun. At ito ang magsisenyas kay Valentina ng lokasyon. Ang mga pulubing nakita ni Nikki ay mga naaakit na mamamayan ng chromatic ni Valentina. Paalam, Nikki. Hindi! Inay! Pagdating ni Nikki, huli na ang lahat. Nahuli ni Valentina ang kanyang ina at ang natitirang tatlong taga-disenyo na sinelyuhan ang mga maalamat na artepakto. Naalala ni Nikki ang lahat ng kanyang natutunan at lumikha ng isang korona at palamuti na akma sa bahagharing bestida. Hindi ko hahayaang sirain mong lupain ito! Sa tingin mo, matatalo mo ko? Isang matapang na desisyon ang ginawa ni Nikki. Tinanggap niya na permanenteng isuko ang bagay na pinakamamahal niya, ang kanyang kakayahang magdisenyo. Nakaramdam siya ng malakas na enerhiya na pinahusay ng mga palamuting dinisenyo niya noon. Walang ideya si Valentina na naging mas malakas si Nikki. Salamat sa angkop na palamuti. Bukod dito, si Valentina dahil sa kakulangan sa kaalaman sa damit at pagsusuot ng hindi magkaterno ay may mas mahinang mahika kumpara kay Nikki. Isang napakalaking mahika ang pinakawalan ni Nikki at natalo sa wakas si Valentina. Habang natalo si Valentina, lumiwanag ang paligid na nagpapanumbalik ng magagandang kulay gaya dati.
Ang lupain ay nagpahayag din ng pasasalamat kay Nikki na tinutulungan siyang mabawi ang kakayahan niyang magdisenyo. Matagumpay na naibalik ni Nikki ang kaharian at naibalik ang kanyang ina bilang reyna. Salamat, Inay, sa pagsuporta lagi sa aking mga pangarap. Hayaan mo akong pumawi sa'yo sa natitirang bahagi ng ating buhay. Siya ay patuloy na natuto at lumaki bilang bihasang taga-disenyo. Sa kalaunan, ang tagumpay ay dumating sa kanya at mainit na tinanggap ng publiko ang mga sumunod na disenyo ni Nikki.